Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Naitalang inflation rate para sa buwan ng Hunyo ngayong taon bumagal sa 3.7% ayon sa Philippine Statistics Authority. 29 pesos per kilo ng bigas mabibili sa Piling Kadiwa stores ngayong araw. Paribagong dagdag presyo sa langis nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Posibleng paglalabas ng TRO laban sa pagbabawas ng taripa sa imported agri-products. Makakaapekto sa stock ng bigas ng bansa ayon sa Department of Agriculture. Kasong human trafficking laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pa sinimulan ng dinggin ng Department of Justice. At first solo performance sa Wish Bass USA ng SB19 member na si Stel, dinayo ng 18 fans. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 5, 2024 at una sa mga balita ngayon tanghali. Bumagal ang naitalang inflation rate para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 3.7% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa June 2024 na mas mabagal kumpara sa 3.9% na record noong Mayo. Sa ulat ng PSA, kabilang sa mga nakitaan ng mas mabagal na pagtaas ng presyo noong Hunyo ang bigas, harina, tinapay at iba pang bakery products gaya ng itlog, gatas, pasta products, cereal at iba pang dairy products. Gayon din ang pagbagsak ng presyo ng isda at iba pang seafoods, maging ang presyo ng mantika, asukal at iba pang confectionery at desserts. Samantala, nagpakita naman ng mabilis na pagtaas ng presyo noong Hunyo ang mais at karne gaya ng manok at baboy. Ang inflation ay ang pagbabago sa presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Abiso sa mga motorista, panibagong dagdag presyo sa langis ang nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na trading sa international market, maaaring tumaas ng nasa 40 hanggang 60 centavos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa mahigit piso naman ang maaaring maging dagdag sa presyo ng gasolina at 60 hanggang 80 centavos naman na patong sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, July 9. Ipinaliwanag ng Department of Agriculture na maaaring makaapekto sa stock ng bigas ng bansa sakaling pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order laban sa pagbababa ng taripa sa pag-aangkat ng imported agri-products gaya ng bigas. Sa press briefing kahapon, ipinaliwanag ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi makakabuti ang TRO para sa stock ng ating bigas dahil magdudulot anya ito ng delay sa importation. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, maaari rin itong magkaroon ng hesitation effect o pag-aalinlangan sa mga rice importer dahil hindi sila makasisiguro kung maaari silang mag-import ng bigas sa mas mababang taripa at kung magkakaroon ng delay sa importasyon ay makakaapekto rin ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado. So kung magkaroon ng delay sa importation, it will also cause impact doon sa ating national stock inventory. At of course, kung magkakaroon din ng TRO, madidelay din yung possible na pagbaba, inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Kahapon, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo ng mga magsasaka na humihiling na ipatigil ang pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na magiging epektibo bukas, July 6. Sa ilalim nito, ibababa sa 15%
ang taripang ipapataw sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 35%. Inilunsad ngayong araw ng Department of Agriculture ang 29 pesos per kilo na bigas sa piling Kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan. Layo nito na gawing mas mura ang halaga ng bigas para sa ating mga kababayan. At mula sa Quezon City, may report si Jed Naresina live. Jed, sino-sino bang maaaring makabili ng murang bigas dyan sa Kadiwa store at hanggang ilang kilo ang pwedeng bilhin? Ella, ayon sa Department of Agriculture, itong Kadiwa stores kung saan nga maaaring mabili yung 29 pesos kada kilo na bigas ay para sa 6.9 million vulnerable sectors o katumbas ng nasa 35 million na mga Pilipino sa bansa. Bago makabili ang ating mga kababayan ay kailangan muna nilang dumaan sa registration area kung saan ay hahanapan sila ng ID o pagkakakilanlan na sila ay senior citizen, single parent, PWD at benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps. Pagkatapos nito ay makakakuha sila ng stub na kanilang ibibigay kapag sila ay bibili ng bigas. Ayon sa DA, limitado sa 5 kilong bigas kada tao ang maaring bilhin. Ito ay upang mas maraming kababayan natin ang maabot o makinabang dito. Maaring pumunta ang ating mga kababayan hanggang alas 2 ng hapon dito sa Bureau of Animal Industry at sa National Irrigation Administration sa Quezon City. Samantala, mayroon din sa Taguig City sa Bureau of Plant Industry sa Manila, Food Terminal sa Taguig City, Philfida sa Las Piñas City, Caloocan City at Valenzuela City, Barangay Fortune naman at BF City sa Marikina City at sa San Jose del Monte, Bulacan. Target nga na maubos ng Department of Agriculture ang 1,000 kilo ng bigas kada araw. At sa ngayon ay nasa 500 kilos na ang kanilang naibebenta. At Ella, bukod nga sa bigas na maaaring mabili nila dito sa Kadiwa stores ay mayroon ding mga gulay, prutas at iba't ibang karne na maaaring bilhin yung mga kababayan natin na nagnanais pumunta dito sa Kadiwa stores. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Hinikayat ng Civil Service Commission ng mga fresh graduate at first-time job seekers na pag-isipang magtrabaho sa gobyerno bilang sila ay libre sa pagbabayad ng Certificate of Eligibility at iba pang pre-employment documents. Sa isang pahayag, sinabi ni CSC Chairperson Carlo Nograles na sa ilalim ng Republic Act 112610 o ang First Time Job Seekers Assistance Act, hindi na kailangan magbayad ang mga ito kung kukuha ng mga kailangan dokumento. Kasama rito ang original at authenticated copy ng COE ng isang civil service exam passer. Para makakuha nito, dapat ay may dalang barangay clearance certification ang isang aplikante na nagsasaad na sila ay residente ng lugar at isang FTJ. Dahil sa pribilehiyong ito, umaasa ang CSC na maeengganyo ang mga naghahanap na trabaho na mag-apply sa mga inaalok na career positions at maging isa sa nasa 1.9 million public servants sa buong bansa. Dumayo ang Commission on Election sa Bungao, Tawi-Tawi kung saan nagsagawa ng voter education at demo ng mga makina ng Miru na posibleng gamitin sa idaraos na eleksyon sa 2025. Kasama sa mga dumalo ang ilang political parties sa Tawi-Tawi Province. Mula sa Bungao, Tawi-Tawi, naroroon si Dante Amento live. Dante, ano na ang latest sa isinagawang voter education dyan sa Tawi-Tawi? Magandang umaga, Ella. No? Sa ngayon ay katatapos lamang yung ginawang voter education at ng demonstration ng kumpanyang Miro doon sa kanilang mga makina. At unang ang pinuntahan, Ella, no, ng Comelec, itong Island Province at pinakamalayong lugar mula dyan sa Metro Manila, ang probinsya ng Tawi-Tawi sa Southern Mindanao ngayong araw. Nagsagawa ng voter education ng Comelec kung saan ipinaliwanag dito ng komisyon ang mga bagong feature o ano ba yung mayroon dito sa mga makina o automated counting machine na ating gagamitin sa darating na halalan sa Mayo. Ito ay gawa ng kumpanya sa bansang South Korea na Miro. Kabilang sa ipinaliwanag, Ella, ng Comelec na ang mga makinang ito ay may malaking screen kumpara sa ginamit sa mga nakaraang halalan. Mas mabilis ang pagpasok ng balota sa makina
nakadikit na rin yung ballot box o nakadikit sa ballot box yung lalagyan ng resibo ng ibinotong mga kandidato ng isang botante. Ang battery naman ito ay kaya na tumagal ng 3 araw, kaya naman kahit brown out ay tuloy ang botohan. Na ipakita natin yung bago nating makina na huwag silang matatakot. At the same time, i-demo natin paano ba ito ginagamit. Napaka-importante yun. Kasi baka akalain ng iba, naku, ibang sistema yan. Baka hindi namin alam, baka nahirapan kami. So at least kahit paano nilalapit natin. Nagsagawa din nila ng demo sa automated counting machines o ATMs kung saan o kung paano ito aktual na ginagamit. Dahil nga bagong mga makina ito ay dapat malaman ng ating mga kababayang mga botante kung paano gumagana ang mga makina, lalo na sa araw mismo ng ating eleksyon. Aktual din na bumoto ang mga residente gamit yung makina, kasama na dito sa mga nag-participate sa aktibidad at bumoto yung mga political party sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM. Nasubok nila kung gaano ba kabilis yung mga makina ng Miro. Maganda yung mga upgrades na nakita namin, na pinakita sa amin. I think it's much more advanced compared to the machines that we used to do before. Pag ganito talagang botohan, madali lang compared to last one. Kasama ng COMELEC ang ilang opisyal ng Miro na sumaksi din dito sa demonstration. Ayon kay Garcia, patunay ito ng sinseridad ng kumpanya. May kinatawan din ang kumpanyang I1. Ito naman yung nanalo para sa electronic transmission ng mga boto o resulta ng eleksyon. Isa rin kasi sa problema dito sa probinsya ng Tawi-Tawi ay yung mahinang connectivity o internet. Ang mga makinang ito ng Miro ay mismo ang ating COMELEC ang siyang nag-customize batay doon sa kanilang inilabas na Term of Reference o TOR. Yan ang ating update mula dito sa Bungaw, Tawi-Tawi. Balik sa iyo, So Dante, so far wala naman naging problema itong paggamit ng bagong yung Miro? Nagkaroon kanina ng counting glitch. Yun yung naging description ng COMELEC dito sa isang bayan ng Simulol dahil hindi agad na gumana yung machine. Pero ang sinabi naman, kasi nga ang paliwanag ng COMELEC, biglang wala kasing kuryente, kasi nga isa yun sa problema dito. At wala din silang dalang baterya kasi nga bawal isakay sa aeroplano kaya yun yung naging issue. Pero ang sabi nga ng Miro, ating nakunan ng reaction at maging ng COMELEC, may paraan naman doon, baka i-on mo lang ulit yung machine, magkakaroon, i-reboot lang, at yun naman ang ginawa at tuloy naman yung naging pagboto at successful. At na-transmit yung naging boto doon sa lugar, doon sa bayan ng Simulol. So, bukod doon sa isang counting glitch na nabanggit ng COMELEC ay so far, maayos naman yung takbo ng botohan. Ayon po nga sa COMELEC, parang ito ay isang maliit na mock election, actual na botohan dito para lang masubok yung mga makina na gagamitin bago ito mula dyan sa South Korea. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Inihayag na Makabayan Bloc lawmakers na kabilang sa kinakausap nila ang Liberal Party para sa posibilidad ng alyansa sa eleksyong 2025. Samantala, ayon sa presidente ng Partido Liberal na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman, hindi nito kinokonsidera ng makipag-alyansa sa kampo ng mga Marcos o ng mga Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. 3 buwan ang nalalabi bago ang paghahain ng Certificates of Candidacy para sa mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Inihayag ng Makabayan Bloc lawmakers ang ginagawa nilang pakikipag-usap sa ibang partidong posibleng maging kaalyansa. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kabilang na dito ang Liberal Party o LP. Yung tungkol doon sa sinasabing kung may mga talks with other opposition, well, sa ngayon ay ongoing yan at talagang pinag-aaralan pa natin. So syempre yung magiging kaalyado namin, yung with the same principle as us. Hindi yung dahil nakikipag-alyado ka lang dahil gusto mong manalo sa eleksyon. Batay sa kongresista na nagpahayag na ng planong tatakbo sa pagkasenador sa parating na eleksyon,
May mga pagkakahalintulad ang Makabayan at Liberal Party. Lahat kinakausap kasi syempre kasama yung Liberal Party kasi marami rin kaming mga magkakatulad na mga na mga issues na tinitindigan. Kinumpirma naman ni Liberal Party President Albay 1st District Representative Ed Selagman ang pahayag ng Makabayan na maaari itong makipag-alyansa sa oposisyon. Batay naman sa Albay Representative, hindi kinukonsidera ng Partido Liberal na makipag-alyansa sa kampo ng mga Duterte o ng Marcos administration. Sa kasalukuyan, kaalyado nito ang Akbayan at Magdalo Party List, gayon din sa katipunan na nagkakaisang Pilipino Party ni dating Senador Bam Aquino. We do not see that the present administration and the Duterte forces have affinity with us with respect to this ideal or iconic policy. That is why we are not seriously considering any alliance with the Duterte forces or the Marcos forces. Samantala, para naman sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, posible ang alyansa ng mga nasa oposisyon dahil ito sa uri ng politikang matagal nang umiiral sa bansa. Alam mo yan, sa politika ng bansa natin, anything is possible kasi nga mas nananaig sa yung pragmatism, yung pagiging practical, yung self-interest ng mga political personalities natin over principles and ideologies. Anya, bagamat sa ngayon mahirap namang magkaroon ng alyansa sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at mga opposition groups sa Kamara, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na magkaroon sila ng iisang layunin. Kabilang na ang talunin ang mga kandidato ng Marcos administration sa darating na halalan. Pero kung magiging practical lamang itong mga taong to, posible. Oo, ang magkaroon sila ng unifying goal, which is to defeat the BBM administration, lalo na doon sa number of seats sa House of Representatives at sa Senate, baka maaari magkaroon ng temporary alliance. Giit naman ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, kailangan magkaroon na ng ibang opsyon ng mga botante sa midterm elections at hindi lang ang tunggalian sa pagitan ng kampo ng mga Marcos at mga Duterte. Yun po yung kulang ngayon. Ang choices mo, Marcos, Duterte, hindi yun ang gusto ng Makabayan. Tunay na oposisyon ang gusto ng Makabayan Bloc. Kung kaya po, open kami doon sa pakikipag-usap ng mga tunay na oposisyon. Yung alam namin na talagang titindig para sa ating mga mamamayan at talagang para sa pagbabagong panlipunan. Hindi yung panatilihin tong status quo na meron tayo. 12 kandidato naman ang planong buuin ng Makabayan Bloc para sa kanilang 2025 senatorial slate. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay sa command conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines ukol sa operasyon ng militar sa West Philippine Sea. Wala namang natatanggap na ulat ang AFP tungkol sa umunay banta sa paggamit ng hypersonic missiles ng China laban sa Pilipinas. Pero may posibilidad umano ang missile at drone attacks. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Ipinresinta ng Armed Forces of the Philippines o AFP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Territorial Defense Plan na tutugon sa mga umuusbong na banta sa seguridad ng bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakita ng Pangulo ang halaga ng plano na ito ng AFP na tumututok rin partikular sa panghihimasok ng ibang mga bansa sa Pilipinas at iniimpluwensyahan ang iba't ibang sektor sa bansa. Nakita niya na very holistic yung ating approach. Hindi lang po kasi tayo nakatingin sa labas ng ating bansa, pero nakatingin din po tayo sa loob. No? Meaning, when we talk about territorial defense, we are not just doing external defense, looking outward, but we are also looking inward and addressing the united front works ng ibang bansa no gustong impluwensyahan yung ating iba't ibang mga sektor ng society natin.
Ipinakita rin ng AFP kay Pangulong Marcos ang mga hakbang nito sa West Philippine Sea, kabilang na ang resupply mission ng bansa. We have presented to our President several options that the Armed Forces of the Philippines will be doing, not just in terms of performing our RORE operations, but including the other operations in the West Philippine Sea. Tumanggi ng idetalye pa ni General Browner ang mga plano na ito ng AFP kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kaugnay naman ng pahayag ni Senator Amy Marcos na posibleng banta ng paggamit ng hypersonic missiles ng China sa Pilipinas. Ayon sa AFP, wala pa silang natatanggap na ulat ukol dito, ngunit naghahanda ang bansa sa anumang banta ng pag-atake. Wala pa ho kaming nakikita na report to this effect na merong 25 targets. A missile attack is a possibility. Yun nga po, may report na nga na may 25 na targets dito. That is why we are also preparing for those. No? Ang isa pong pwede natin gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Hindi lamang po, may mga iba't ibang mga technologies tayo ngayon that exists in order for us to protect ourselves from those kinds of attacks. These are the realities that we have to face. No? Hindi lang po itong mga missile attacks, even drone attacks. Posible namang lagdaan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa mismong 2+2 meeting sa susunod na linggo. Magkakaroon po ng meeting yung ating mga opisyal ng ating bansa at yung Japan. No? And we are hoping that during that meeting, the RAA or the Reciprocal Access Agreement will be signed. Ang defense deal ay magbibigay daan para sa joint exercises, access sa military bases at rotational deployment ng Japanese Self-Defense Forces sa Pilipinas, gayon din ng tropa ng Pilipinas na maaaring makabisita sa Japan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng publiko sa ipinahayag ni Senator Amy Marcos na umano'y deployment ng hypersonic missile sa 25 lugar sa bansa. Nakikiusap si AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa mga taong bayan na huwag magpanik dahil sa mga impormasyong ito. Bine-verify pa nila ang nasabing impormasyon, ngunit sa ngayon ay wala umano silang natatanggap na ulat kaugnay sa sinasabing target locations ng China. Tiniyak din ni General Browner na lahat sila ay nagtutulong-tulong upang makita ang tunay na sitwasyon upang magawa ng paraan o hakbang kung kinakailangan. Tiniyak ng AFP na susunod sila sa international law sakaling mangyari uli ang kahalintulad na insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong June 17. Samantala, humihingi ng danyos ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa China na bayaran ang mga sinira nitong gamit noong June 17 incident na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Ipinapasauli din ng AFP ang mga kinuhang baril ng mga Chinese, maging ang sundalong naputulan ng daliri sa insidente, pinababayaran din. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Muling iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na susunod sila sa rules of engagement sakaling mangyari ulit ang kahalintulad na insidente noong June 17 kung saan hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na magsasagawa ng RORE mission sa BRP Sierra Madre. Ayon kay General Browner, kasama dito ang self-defense. Kapag mayroong umatake sa ating mga sundalo, may karapatan silang ipagtanggol ang sarili. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa, that's the concept of proportionality. Pero hindi tayo papaati, no? Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Pilipino tayo. Yes, sir. Ipakita natin
Pakita natin yung ating our seas, our rights, and our future. Samantala, pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China ang halaga ng damage sa mga gamit na nasira at sapilitang kinuha ng Chinese Coast Guard noong June 17. Nang harangin ng mga ito ang mga kawani ng Philippine Navy nang magsagawa ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre. 2 rigid-hulled inflatable boats at 2 rubber boats ang binutas at sinira ng mga Chinese gamit ang palakol, itak at iba pang matutulis na bagay. Winasak din ng mga ito maging ang communication device, navigational equipment at maging ang motor ng RIV. Tinangay din ng mga ito ang ilang gamit, kabilang na ang mga cellphone ng ilang sundalo. Maging ang 7 baril na nasa case pa at ihahatid sa mga nakaposting sundalo sa BRP Sierra Madre, kinuha rin. Kaya naman ang pamunuan ng AFP, lumiham na sa tanggapan ng National Defense at Department of Foreign Affairs upang ipaabot sa China ang demand nito. Pero dun sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung po kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox yung mga 7 rifle. And when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. 60. Pinababayaran din ng AFP sa China ang gastusin sa pagpapagamot sa Pilipinong sundalo na kasama sa RORE mission na naputol ang daliri. We are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of si SN1 Facundo. Kasi mag-operahan po siya Operahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Welcome development naman para sa AFP ang mga usapin ng de-escalation sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngunit hindi umano ito makakaapekto sa posisyon ng AFP dahil sadya namang sumusunod ang sandataang lakas sa international law. So, yung mga talks na ganito would help us in our next operations that we will be conducting on in the West Philippine Sea. Kasama na yung RORE natin at yung iba pang mga operations natin like maritime patrols, air patrols, and so on. Ayon kay General Browder, nagbigay na ng specific instructions sa kanila ang Pangulo sa tensyon sa West Philippine Sea. Yes, ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Again, we cannot discuss that because when we talk about the how, nandun na po yung ating mga operational matters madi-discuss. But rest assured that we will be following the orders of our Commander-in-Chief, our President. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang Chinese crew na aksidenteng naputulan ng hinlalaki habang sakay ng isang cargo ship ang nirespondehan ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Kaluya Antique kahapon ng umaga. Ayon sa ulat ng PCG, nahagip ng bakal na fan blade ang 35 anyos na second engineer ng Hong Kong flag bulk carrier na MV BBG Sinju at kinailangan itong dalhin sa ospital. Ligtas namang nailikas ang Chinese crew na binigyan ng medical assistance ng mga medic ng Coast Guard habang dinadala sa Muli Loney Wharf sa Iloilo City. Dakong alas 8 kagabi na i-turn over ito ng PCG sa agent ng barko na siyang nagdala rito sa pinakamalapit na ospital. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na hindi maaaring maging state witness si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Para sa senador, hindi pwedeng maging state witness ang suspendidong alkalde dahil guilty ito sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Si Go, anya, ang nasa sentro ng Hongsheng Gaming Incorporated na ginagalugad noon ng mga otoridad sa Bamban Tarlac dahil siya ang nag-apply para sa mga local permit nito. Samantala, naniniwala naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na dapat ding imbestigahan kung posibleng kasabwat ni Go ang kanyang mga kapatid. Ito ay matapos mapag-alamang Chinese national din ang kapatid ni Mayor Go na si Wesley Go matapos mag-match ang fingerprint nito sa isang Go Xiangjian. Ayon sa senadora,
Maaaring sangkot din ang mga kapatid ng suspendidong alkalde sa mga krimeng iniuugnay sa kanya kung mapatutunayan na peke ang identity nito. Pinasabpina na ng komite ang mga kapatid ni Mayor Guo sa susunod na pagdinig na gaganapin sa July 10. Sinimula na ngayong araw ang pagdinig sa kasong human trafficking na inihain laban kay suspended Mayor Alice Guo at 13 iba pa kaugnay sa nadiskubreng iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. At mula sa Maynila, alamin natin ang update kay Ryan Lacanlale live. Ryan, dumalo ba dyan sa preliminary hearing si Mayor Alice Guo? Ella, no show si suspended Mayor Alice Guo dito sa Department of Justice sa pagdinig ngayong araw sa preliminary investigation sa kaniyang mga kaso. Ang abogado lamang ni Mayor Alice Guo ang dumating na si Attorney Alex Abisado. Alas 10 ng umaga itinakda ng korte ang pagdinig sa kasong human trafficking laban kay Mayor Guo at 13 iba pa. Patatandaang noong June 21, sinampahan ng kasong human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-SCIDG, si Mayora at ang 13 iba pa. Kasama rin sa mga kinasuhan si dating Technology and Livelihood Resources Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Ayon sa DOJ, wala kahit isa sa 14 na respondent ang nagpakita at pawang mga abogado lamang ang dumating. Bagamat hindi naman sila obligado na dumalo ngayong araw dahil preliminary investigation pa lamang ito. Pero kapag nag-file na sila ng counter affidavit, dapat silang dumalo ng personal dahil hindi tatanggapin ng korte ang kanilang affidavit. Binigyan ng 15 araw na noon ng prosecution panel ang respondent para sumagot sa mga paratang. Panawagan naman ng DOJ sa mga respondent na sinasabing na dawit lamang ang pangalan nila sa mga kinasuhan na dapat magpakita sila sa DOJ dahil kung hindi ay tutuluyan silang makakasuhan. Inihikayat din sila ng DOJ na mag-file ng kaukulang kaso sa pamimiki sa kanilang mga dokumento. Samantala, dumating kanina dito bago magtanghali sa Department of Justice dito sa Maynila si dating Senador Antonio Trillanes para magsampa ng kasong plunder kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo dahil umano sa mga government projects na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos na ina-award sa dating administrasyon sa ama at kapatid ni Senator Bongo. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mag-aain ng petisyon sa korte ngayong araw ang Office of the Solicitor General upang ipakansela ang Certificate of Live Birth ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, pangunahing dahilan nito ang kabiguang masunod ang requirement ng batas para sa late registration. Ang pagkansela naman sa birth certificate ni Guo ang magiging basehan ng isasampang quo warranto petition upang tuluyang matanggal sa pwesto ang suspendidong alkalde. Nauna nang naglabas ng findings ang National Bureau of Investigation o NBI na si Mayor Guo ay ang Chinese immigrant na si Guo Huaping. Pinaiimbestigahan na rin sa Kamara ang mga krimeng iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ay sa gitna ng nakababahala ng ulat ng mga criminal activities kung saan sangkot ang mga iligal na POGO. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang posisyon ni House Speaker Romualdez sa panukalang i-total ban ang POGO dahil sa criminal activities nito? Ella, sa huling pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, hindi siya pabor sa pag-total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa dahil anya, maaari itong magresulta sa underground operations nito.
Ang isinusulong niya sa halip ay yung estriktong regulasyon ng POGO. Ngayon, ipinag-utos na ng House Leader ang investigasyon ng Kamara sa nakababahalang ulat ng criminal activities na iniuugnay sa illegal POGOs. Kasalukuyan nang may mga nakahaing panukalang batas sa House of Representatives para tuluyang iba ng operasyon ng POGO sa bansa. Pero ayon kay Speaker Romualdez, kailangan matukoy at papanagutin ang mga mastermind at protektor ng operasyon ng mga illegal na POGOs. Gayun din ang makapagsagawa ng maigting na pagsiyasat sa iba't ibang kriminal na aktibidad gaya ng money laundering, human trafficking at iba pa. Iniyak din ng liderato ng Kamara magre-resulta ang findings ng congressional probe sa paghihigpit at reforma upang puksain ang illegitimate POGO operation sa bansa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagbabala ang PNP Internal Affairs Service sa mga nagpapanggap na pulis para manghingi ng pera bilang protection money. Ayon kay Inspector General Attorney Brildo Dulay, maharap sa kaso ang sinumang mahuhuli na nagpapanggap na pulis para manghingi ng pera. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, anong kaso ang pwedeng kaharapin ng mga nagpapanggap na pulis? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kakasuhan ng staffa at usurpation of authority ng PNP Internal Affairs Service ang sinumang magpapanggap na pulis na miyembro ng Internal Affairs Service. Ito'y para manghingi ng pera kapalit umano ng proteksyon. Sa pahayag ni IAS Inspector General Brildo Dulay, sinabi nito na hindi trabaho ng IAS na makipagtransaksyon sa publiko na may layong makasira sa lehitimong law enforcement activities. Nakasisira din aniya sa imahe ng kanilang organisasyon ang naturang iligal na gawain. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na Ella ang IAS sa mga concerned unit ng PNP para maaresto ang mga peking IAS officer. Ang pahayag ay ginawa ni Attorney Dulay matapos sila makatanggap ng mga impormasyon na may mga taong nagpapanggap na IAS police officer at nagsusulisit ng pera. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Aprobado na sa third and final reading ng City Council ng Baguio ang panukalang ordinansa na layong i-exempt sa number coding scheme ang mga senior citizens sa lungsod. Sa ngayon, tanging pirma na lamang ni Mayor Magalong ang hinihintay upang ganap ng maipatupad sa Baguio ang bagong ordinansa. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolaro live. Grace, kung mapipirmahan na ito ni Mayor Magalong, papaano ba ang magiging implementasyon na itong exemption na ito? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay hindi pa napipirmahan ni Mayor Benjamin Magalong ang naturang iminungkahing ordinansa na naglalayong amyendahan ang number coding scheme, pagpapalawig ng mga exemption sa mga sasakyan na naghahatid na sa mga senior citizen na residente ng Baguio City, maging bilang mga driver man o pasahero. Ang pagbubukod na ito ay partikular na ilalapat sa mga biyahe papunta at mula sa medical clinic o ospital o papunta sa trabaho. Ayon sa proposed amendment, maisasama sa magiging exemption sa number coding scheme ang mga senior citizens. Hindi paparahin ng mga law enforcer basta pasok ito sa rason na magpapacheck up o papasok sa trabaho. Ang pribilehiyong ito ay lalong mahalaga dahil maraming senior citizens ang kailangan pa ring magtrabaho sa kabila ng kanilang edad at maaring mahirapang mag-commute dahil sa paghihigpit sa number coding. Ikinatuwa naman ito ng presidente ng Office of the Senior Citizen sa lungsod. Ayon kay Laureta Alinaw, ang head ng Office of the Senior Citizens Association, malaki ang tulong nito dahil napapalawak lang ang mga benepisyo at pribilehyo na natatamasa ng mga senior citizens. Ayon naman sa City Council, ang data ng census mula 2015 na nagpapakita na ang bilang ng mga senior citizen na may mga sasakyan ay maliit lamang at sa gayon ang kanilang exemption mula sa coding scheme ay maaring hindi gaanong makaapekto sa trapiko. Ang public consultation ay dinaluhan din ng PWDs na kung saan maaari ay maidagdag din ang ilan sa kanila sa exemption sa coding scheme. Pag-uusapan naman ito ng konseho sa susunod na pag-amyenda sa nasabing ordinansa. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolaro.
39 na tao ang nahilo at nagsuka bunsod ng gas leak sa engineering section ng Kuala Lumpur's International Airport sa Malaysia. Sa ulat ng isang Malaysian Emergency Services official, lahat ng mga biktima ay nagtatrabaho sa 3 kumpanya na nag-ooperate sa pasilidad. Hindi naman nakaapekto sa operasyon ng paliparan ang insidente. Tinukoy ang leak gas na methyl mercaptan at nagmula ito sa hindi ginagamit na tangke sa pasilidad. Muli nag-alboruto ang Mount Etna sa Italy, ang pinakamataas na active volcano sa Europe. Nagbuga ito ng lava sa isa sa pinakamalaki nitong craters. Nakuhana ng larawan at video ang lava fountains at flows. Matatagpuan sa Sicily ang Etna at isa sa pinaka-aktibong bulkan sa mundo. Nagpakawala ng mahigit 200 rockets at attack drones ang Lebanese armed group na Hezbollah laban sa Israel. Ito ay bilang pagganti sa pagkasawi ng isa sa mga senior commander nito. Itinuturing itong isa sa pinakamatindi ng aksyon ng Hezbollah sa loob ng 9 na buwang cross-border violence. Bunsod naman sa pag-atake, isa sa mga opisyal na militar ng Israel ang namatay. Dagdag pa rito, gumanti ang Israeli military at pinuntirya naman ang military structures ng Hezbollah sa southern Lebanon. Mas tumindi ngayon ang pangamba sa pagkakaroon ng all-out war. Dinayo ng mga tagahanga ng international singer-performer ng SB19 member na si Stell ang Hollywood Boulevard sa United States upang mapanood ang kanyang debut solo performance sa Wish USA bus. Ramdam na ramdam ang init ng pagmamahal ng 18 fans at mga fans si Stell na tinatawag din niyang Stellberries sa dami ng pumunta sa Wish USA performance nito. Ito ang unang pagkakataong narinig ang kauna-unang single ni Stell na Room sa Wish USA bus at ayon sa kanya, asahan na ang Wish-exclusive video nito ay umatikabo sa surprises. Well, of course, this is my first time to perform Room here in Wish Bus, LA. Of course, I will going to perform it as what it is, but of course, with different feeling, different emotion. Mas lalo pang pasasayahin ni Stell ang kanyang fans dahil sa sunod-sunod pang surprises na inihayag nito sa Wish USA bus. It will be an exciting concert because it will be, full of nice performances, good choreographies, and explosive surprises and everything. Asahan na rin ng mga Stellberries ang nationwide tour ni Stell sa malapit na hinaharap. I will be releasing my first EP next month on August, and I will also have a nationwide tour right after the release of the EP. Abangan din ang Wish-exclusive video ni Stell sa kanyang first single na Room. Ayon sa kanya, kakaiba ito sa iba pang mga naunang Wish-exclusive experience niyang nagawa. Mapapanood ang Wish-exclusive video ng Room sa YouTube channel ng Wish USA na Wish USA Official soon. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang espesyal at hindi malilimutang experience kung ilarawan ng mga bumidang aktor at featured OPM artist ang kanilang debut performance sa Wish Date Send My Love noong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Samantala, sa darating na July 7 ay mapapanood na ang streaming ng pinakabagong Wish Date concert sa KDR Music House YouTube channel. Narito ang report ni Gladys Toadi.
one for the books. Ganyan ko ituring ng Send My Love actors at featured OPM artist ang kanilang kauna-unahang pagkakataon na maging bahagi ng Wish Date concert. Anila, isa itong espesyal at di malilimutang karanasan sa kanilang career sa musika at pag-arte. Para sa kanila, isa itong espesyal at hindi malilimutang karanasan sa kanilang career dahil maituturing din nila itong experience of many firsts. Ayon sa promising young actress na si Kira Ballinger, dahil sa Wish Date natutunan niyang lumabas sa kanyang comfort zone. I love this story. I always want to, work with new people, and I don't regret saying yes to this project. Grabe. And to act on stage, this is my first time to do that as well. Ang daming first, no? Grabe. I still have to let it sink in. Sa ngayon, I'm speechless. I'm really so happy. So thank you for this opportunity. Para naman sa new actor na si Mark Ian Garcia, hindi siya nahirapang makisabay sa kanyang mga kaeksena kahit na ito ang kanyang debut project. Bukod sa pag-alalay ng co-actors niya, magandang suporta rin ang kanyang nakuha mula sa KDR Music House at Wish 1075 Management. Sobrang maasikaso. Yes, sa tingin ko ayun yung best adjective na masasabi. Sobrang maasikaso. Lahat ata parang isang core values yung meron lahat ng staff. So, sobrang grateful and sobrang thank you po sa Wish Date sa opportunity na ito. Magandang oportunidad naman ito sa aktor na si Lloyd Garcia para sa kanyang comeback project matapos ang 10 taong pagpapahinga sa pag-arte. Very overwhelming, sobrang babait ng staff kasi parang nag-stop ako for 10 years and again, dito tayo ulit sa ganitong business. So, yes, very masaya. Super gaan katrabaho ng lahat. Lalo na syempre sila lahat. Sobrang masaya lang sa set. Yeah. Hindi naman mapigilang maging emosyonal ng aktres na si Kate Yalong sa tiwalang patuloy na ibinibigay sa kanya ng KDR Music House at Wish 1075. Para sa akin, nung unang shoot ko dito sa Wish Date, parehas pa rin hanggang ngayon. Grabe yung pagsasama naming lahat, the friendship, na parang tuwing aalis na ako, parang, kasi parang family na talaga kami dito lahat. Sobrang naging close kami lahat and sorry, naging emotional ako, pero yun lang talaga. I'm so happy na naka-work ko kayong lahat. KDR, Wish, nakapunto ako sa Wish, so super duper happy ako sa lahat ng binigay niyo sa akin sa career ko. Maging ang veteranong aktor na si Alan Dizon, hook na hook sa kanyang real-life role bilang isang ama. After mapanood ko, yung buong film, yung buong concert, parang nakaka-inspire gumawa pa ng mga ganitong storya, and I'm sure marami kayong mga ideas, marami kayong mga letter sender sa mga ganitong klaseng story, no? Parang ang sarap suportahan yung mga ganitong klaseng project. Ibang saya rin ang dulot sa mga OPM artist na makapag-perform sa unang pagkakataon sa Wish Date. Bagaman maraming concert na ang kanilang napuntahan, kakaibang feels ang hatid nang magsimula na silang mag-perform at maramdaman ang koneksyon sa mga wisher. From the energy that I felt, talagang naramdaman ko na na-enjoy sila and they were really immersed in the whole event, the storytelling, the music, everything, the acting. So yeah, sobrang saya. I'm very thankful and happy that I'm part of this event. Nakakatuwa kami kasi nakita namin maraming sumasabay sa mga kinanta namin. At saka nagre-react sila. Ayun yung nag-boost ng namin, ng energy namin, lalo na sa stage pag yung crowd na talagang nakikanta, sumasayaw, tumatalon, nakaka-fresh. Yung energy nila. Very unique kasi yung format ng program. And very privileged and honor kami na bilang sa mga set of artists na nag-perform. And sana hindi pa ito yung huli. Maging sila man ay ramdam ang short film, lalo na nang tinapatan pa ng mga awitin nilang swak sa bawat eksena. Very overwhelming. Grabe yung mga tao na yung suporta talaga nila, as in. It's really fun kasi ang dami yung twist. Kumbaga parang kaming, alam mo yung live OST nung parang film. So parang ang saya-saya na nandun kami whenever may sad na part naman, nandun ako sa sad song ko. Sabi nga namin kanina sa backstage, sabi ko, hala, ang sakit pala ng film, kaya pala tayong in-invite. Yung mga songs ko kasi last nung EP, very, very heartbreaking.
Dream come true para sa bandang Letters from June, ang kanilang unang live performance sa The Big Dome. Dahil bukod sa mabigyan ng pagkakataong awitin ang kanilang debut song na Between, ito rin ang siyang official theme song ng Send My Love, na lalong nagbigay emosyon sa short film. Just hearing the song in a movie, more so a concert like this in Araneta, The Big Dome, sabi na parang sobrang na-touch po talaga kami na dati pinapangarap lang natin that our songs would be part of a movie or would be used as an OST, and then now it's actually happening. Also, thank you so much to KDR Music House for giving us this wonderful opportunity. Pero kung hindi mo pa napapanood ang Wish Date Send My Love, ilaan ang iyong linggo, July 7, sa live streaming nito na mapapanood sa official YouTube channel ng KDR Music House. Balikan ang bawat eksena at sabay nating sagutin ang katanungang love or career. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling buhay ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na makapasok sa 2024 Paris Olympic Games. Umabante na sa semifinals ang Gilas kahit panatalo sa kanilang laro laban sa Georgia dahil sa mas mataas na quotient. Makakaharap naman ng Gilas ang Brazil sa knockout game bukas. 2 laro pa ang kailangang ipanalo ng national squad para makakuha ng slot sa men's basketball ng Paris Olympics. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 9 na nagsasabi, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!